Totoo nga talaga, yung sinasabi nila na yung mga taong mahilig magbanta, sila yung pinakaduwag. Tignan natin si Sara Duterte. Tahasan yung kanyang pagbanta sa Pangulo, kay First Lady at kay dating Speaker Romualdez. Ang sinasabi ni Sara Duterte, wala daw siyang personal na galit kay PBBM. Galit daw siya sa pagiging Pangulo nito. Nung nagbanta si Sara Duterte, ang sinabi niya, Bongbong Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez. O di ba personal? Hindi naman yung titulo hindi naman yung posesyon ang gusto mong targetin, Sara Duterte. O balik tayo sa pagbabanta. Sino pa nga ba ang magbabanta rin sa mga katulad ni Senator Riza Ontiveros? Hindi ba't yung mga nasa paligid ni Sara Duterte? Alangan naman kasing bantaan yan ng mga loyalista. Si Senator Riza Ontiveros, nakikita nila na suportado ang mga tuwid na programa, maayos na programa ng ating Pangulo. At kung merong hindi maayos na programa, siguro po ay isa si Senator Riza Ontiveros sa hindi rin papalakpak sa sinasabing ganyan or sa ganyang sistema ng Pangulo. Ganon ang isang Riza Ontiveros, ang tawag doon paninindigan at prinsipyo. Hindi nababali, hindi natatakot. Ayun, ang sinasabi ng NBI, yung mga nagbabanta daw or yung mga pagbabanta daw kay PBBM ay galing daw sa isang grupo. At yan din daw ang nagbabanta kay Senator Riza Ontiveros. Hindi talaga malayo na pagbantaan sa Senator Riza Ontiveros. Balikan uli natin. Sino nga ba ang natatakot? Kasi kung confident kayo na sakaling hindi ma-impeach si Sara Duterte, ay mananalo siya sa 2028. Bakit ganito na may pagbabanta sa posibleng makalaban ni Sara Duterte? Bakit ngayon pa lang? Matindi na naman ang pangwawalang hiya at paninira ninyo kay Atty. Leni Robredo. Bakit? So ngayon, ang katanungan, sino ang takot? Kasi ulitin ko lang yung mga taong nagbabanta, yaan sa tingin ko ang mga duwag. Pag duwag ka, ikaw yung madalas ay natatakot. Hindi ba?